Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at may pakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa umagang ito dito sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Iyan ang sinasabi dito sa versikulo 12. Mapalad ang nagtitiis sa pagsubok, dahil pag siya ay subok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng ating Panginoon. Yan. Pag sinubok, pag pumasa sa mga pagsubok, tatanggap ng putong ng buhay. Dahil may mga pagsubok talaga sa mga nakakilala sa Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos dadaan sa pagsubok. Pero pag pumasa, tatanggap ng putong ng buhay. Iyan ang ibig sabihin dito, mga kapatid, kaibigan, sa versikulo 12. 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutokso, ako'y tinukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutokso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Ang Diyos ay hindi nanunukso at hindi rin siya natutokso, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ayan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 13. Hindi natutokso ang Diyos, pero ang tao natutokso. Natutokso ang tao dahil tao lang, pero ang Diyos hindi natutokso, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 13. 14. Ito ang sinasabi dito sa 14. Ngunit ang bawat tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Ang tao ay natutokso pag siya'y nahila at naaakit. Pag naaakit ka sa mga kasamaan, kalayawan, natutokso ka. Dahil
tao ka lang. Pero ang Diyos ay hindi natutukso. Kaya para hindi tayo maakit, na hindi tayo matukso, lumapit tayo kay Kristo. Dahil pag si Kristo ang nasa atin, makaiwas tayo sa tukso. Dahil si Kristo ay nandito sa atin, tumitira sa atin. Ang kanyang banal na espiritu ay makaiwas sa tukso. Okay? Hindi natutokso ang Diyos. Yan. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Kaya tayo nga nananalig at tumanggap kay Kristo, makaiwas tayo sa tukso. Basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, makaiwas ka sa tukso. Dahil si Kristo ay nandyan sa iyo. Yan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Sa versikulo 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Yan. Ang kasalanan, pag lumaki na, pag dumami na ang kasalanan, namumunga ng kamatayan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya mga kapatid kaibigan, huwag gumawa ng kasalanan. Dahil pag lagi kang gumagawa ng kasalanan, namumunga ng kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Binayaran ng ating Panginoon ang kasalanan ng lahat ng tao. Binayaran niya. Lahat. Bayad na. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Bayad na ang kasalanan ng tao. Pero bakit may mapahamak? Dahil sa ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw manalig, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala nitong mensahe na ito, kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil na kay Kristo ang kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas, wala ng iba, kundi siya lamang ang tagapagligtas. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Pero ang tao lang ang may diferensya. Ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw manalig, at ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Kaya nga may impyerno dahil doon ilalagay
ang mga taong hindi naniniwala, hindi nananalig kay Kristo doon sa lawa na apoy. Kaya may lawa na apoy dahil para sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, doon ilalagay niya. Kaya tayo, mga kapatid kaibigan, nga naniniwala at tumanggap kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo ay isasama ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Yan mga kapatid kaibigan. 16. Ito ang sinasabi dito sa 16. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Huwag daw padaya, sabi ng Diyos. Dahil maraming mga mandaraya ngayon, lilinlangin ka nga sa kanilang pananalita nga sila ay totoo. Kaya pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo lumapit para hindi ka madaya. Lumapit kay Kristo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, hindi ka talaga madadaya dahil si Kristo ang Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang tagapagligtas. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang sabi, huwag padaya. Dahil pag nadaya ka, delikado ka, kapatid kaibigan. Dahil kasama ka nga mapapahamak katulad nila. Kaya dito, itinuturo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Buong mundo ipinakilala ko nga si Jesucristo lamang ang Panginoon nga tagapagligtas. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang ibang tagapagligtas. Pag kaligtasan ang hanap, kay Kristo lumapit. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para hindi ka madaya. Ayan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Last verse, 17. Ito ang sinasabi dito sa 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o aninuman ng pagbabago. Ang Diyos ang ilaw. Siya ang liwanag. Sinabi ito, ilaw. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang tao nagbabago. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayan. Kaya, lumakad tayo sa ilaw. Sino ang ilaw? Si Kristo. Gumawa tayo ng mabuti para ang Diyos ay nalulugod sa bawat isa sa atin. Ang Diyos hindi nagbabago. Diyos pa rin siya. Pero ang tao nagbabago. Kasi pabago-bago ang isip ng tao. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos na tagapagligtas. Mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, kung narinig ninyo itong mensahe na to, paniwalaan niyo ito dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay magaganap at matutupad. Nangako ang Diyos na siya ay babalik. Hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid kaibigan, ihanda ang ating sarili sa kanyang pagbabalik. Paano paghanda ng ating sarili pag bumalik ang Panginoon? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang paghanda. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay.
Kayon lang ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, ayon lang ang maliligtas. Ayan. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang maliligtas. Pero ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayan, yan mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Basta pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon niya sa lawa na apoy. Delikadong lugar yan. Ayan ang impyerno. Yan ang paglalagyan ng mga taong hindi na nanalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ayan. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Sino mang hindi pa nakakatiyak, tiyakin ang kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan. Ang hintayin nun ay ang paghuhukom ng Diyos. Yung hatol ng Diyos, yun ang hintayin nun. Dahil ang sabi ng Diyos sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kaya sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Kaya manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Kaya ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo. Nasa pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo naliligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong kasunod? Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong kasunod nun? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pag masama kang tao, magpakabuti ka na. Dahil bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Isang bisis lang na ipako si Kristo sa cross. Hindi na maulit yun. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, ang mga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Siya ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka sa kamatayan? Buhay ka pa. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang sinasabing nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Wala nang hatol. Bakit wala nang hatol? Tinanggap mo ang tagapaghatol. Sino ang tagapaghatol? Si Kristo. Tinanggap mo ang tagapagligtas. Sinong tagapagligtas? Si Jesu Kristo. Kaya wala ka ng hatol. Ang sabi ng Diyos, wala ng hatol ang nakipag-isa kay Kristo. Kaya mga kapatid, kaibigan, yan ang katiyakan ng kaligtasan. Anong kasunod nung matapos kang mabautismuhan? Sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi sinabi ng ating Panginoon nga, binura ko na ang aking utos. Huwag na kayo sumunod, kay binura ko na. Ang sinabi ng Diyos, kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang utos ng Diyos. Yan ang sabi ni Kristo. Ipatupad ang kanyang utos. Ipasunod ang kanyang utos. Kaya ang utos ng Diyos, huwag natin itakwel. Huwag natin lapastanganin. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4,
ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Pang-apat na utos. Yan ang sabi ng Diyos. Nung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos, ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. 6 na araw itong nilikha ng Diyos, itong mundo na ito. Lahat, sa loob ng 6 na araw, natapos ng Diyos paglikha itong mundo na ito. Lahat na nakikita natin, pati tayo nilikha ng Diyos. 6 na araw niyang ginawa ito. Ano ang umpisa nung ginawa ito ng Diyos? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos. Itong mundo na to. Lahat nga nandirito nakikita natin. Nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Anong ibig sabihin ng nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niya nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat, ang Sabado, ikapitong araw. Iyan, sabi ng Diyos, binasbasan, ibinukod para sa kanya. Para tayo ay sumamba sa kanya sa araw ng Sabat. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala ng Diyos yung kanya. Kilala din ng Diyos yung hindi sa kanya. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Kaya sa bagong langit, sa bagong lupa, may sambaron. Ang sambaron ay Sabat, hindi linggo. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Sabat ang nakalagay dito. Saan mababasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Pero sa versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa, sinabi ng Panginoon, hindi lang Israel o Hudyo. Hindi lang niya sinabi, kayong mga Israel, Hudyo, kayo lang pupunta rito. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Yan. Sa araw ng Sabat. Sabat ang panambahan ron. Hindi linggo. Tinuturuan tayo ng Diyos para pag makapunta tayo ron, hindi na tayo magtanong bakit Sabat ang samba. Sa lupa, linggo. Bakit dito Sabat? Pag makapunta ka, pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapasok doon. Dahil ang mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay, iyon lang ang makapasok doon. Iyon lang ang makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos, kompleto ang tinuro ng Diyos para hindi tayo maligaw. Doon, sa bagong langit, bagong lupa, ang panambahan Sabat.
Walang mga rebulto, walang mga imahen, walang mga larawan doon. Bawal sa paningin ng Diyos yung mga rebulto, larawan o mga imahen. Nagagalit ang Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kay alang ka na sa kapahamakan. Tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Mga kapatid, kaibigan, paniwalaan din itong mensahe na ito. Ito katotohanan. Pagkaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Tagapaghatol, si Kristo rin ang tagapaghatol. Tinuturoan tayo ng Diyos sa kaligtasan, tinuturoan tayo ng bautismo, tinuturoan tayo sa kanyang mga kautusan, at tinuturoan din tayo sa araw ng palatandaan ng Diyos. Anong araw ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ikapitong araw. Araw na Sabado. Ayan ang palatandaan ng Diyos. Walang ibang araw nga ginawa niyang palatandaan. Yung Sabat lang. Ayan. Pag nakakilala tayo sa Diyos, ang sabi ng Diyos, kilala niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya mga kapatid, kaibigan, kumplito ang itinuro ng Diyos, kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo, tinuturoan tayo ng Diyos. Ngayong buhay pa tayo, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil baka bigla tayong bawian ng ating hiram na buhay. Akala ng iba, pag namatay silang hindi ligtas, dasalan sila sa naiiwan, akala nila sila'y maliligtas. Kahit araw, gabi, dasalan. Pag hindi ka ligtas ngayong buhay ka pa, wala ka ng pag-asa. Yan ang sinasabi sa Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay, pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kaya hindi pwede sulwiningan ang patay. Ang buhay ang sinusulwiningan. Dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Kaya paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan. Dahil ito ay katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.